kutsinta ko na makinis pa sa mukha ko, glass skin kung tawagin, anong sikreto? Glutinous rice flour. Nagluto kasi ako ng kutsinta for today's video, kaya lang hindi kasaba flour yung ginamit ko na usually na ginagamit ng iba sa pagluluto nito. Nagtry akong gumamit ng glutinous rice flour at ang kinalabasan, ayan, makinis, malambot, melt in your mouth pag kinakain. Para mas lalong sumarap, pinartneran ko na rin ito ng yema spread. Gusto mo rin ba? Tara, luto tayo. Sa isang mixing bowl, pagsamasamahin muna natin yung mga dry ingredients. 1 and 1/2 cup ng glutinous rice flour, 1/2 cup ng all-purpose flour, 1 cup dark brown sugar. Dark brown yung ginamit ko para maging maganda yung kulay ng ating kutsinta. Haluin lang natin ito ng mabuti. Next, para sa pangkulay ng ating kutsinta, gagamit ako ng 1 tablespoon ng atswete at ibababad ko ito sa 2 tablespoon ng hot water. Yung iba gumagamit ng food coloring na orange, pwede rin naman yun, nasa sa inyo na kung ano yung mas gusto nyong gamitin. Next, maglagay na tayo ng 3 cups ng tubig at 1 teaspoon ng lye water or lihiya. At ilagay na rin natin yung pangkulay na ginawa natin kanina. Bali, yung 2 tablespoon pala ng hot water ay ibabawas natin yon sa 3 cups ng tubig. Dapat, total of 3 cups lang talaga yung tubig na ilalagay natin sa ating kutsinta mixture. Hindi po pwede na sumobra dahil ito ay magiging matubig at hindi na mabubuo. Salain natin ito ng 2 beses para matanggal yung mga dumi. Yung mga dumi na yan usually nanggagaling sa asukal. After nating maihanda yung ating kutsinta mixture, iset aside muna natin. Next, gagamit tayo dito ng mga puto molder. At itong puto molder na to, ilalagyan natin ng cooking oil para hindi dumikit yung ating kutsinta. Gagamit pala ako dito ng measuring cup at 1/8 cup yung sukat nito para pare-parehas yung ating magagawa. Bali, medium size pala yung magagawa natin dito, pero kung gusto ninyo na mas malalaking kutsinta yung magagawa, mas damihan nyo pa yung ilalagay dito sa molder. At kanina, nagpakulo na rin ako ng tubig at i-steam natin ito ng 20 to 25 minutes. Mag-toothpick test na lang po kayo kung okay na to ng 20 minutes, pwede nang ahunin. Pero kung sa tingin niyo ay watery pa, isa lang nyo pa ito ng mga 5 minutes. At sa wakas, natapos ko na ring lutuin lahat at tignan nyo naman, ang dali na lang yan tanggalin sa molder dahil sa nilagyan natin kanina ng cooking oil yung molder. Palamigin muna natin ito bago i-unmold. Next, isa ka rin ba sa may gusto sa kutsinta na may yema? Kung oo, parehas tayo. Madali lang naman gawin itong yema spread na ito. Mag-caramelize lang tayo ng 2 tablespoon ng white sugar at pag nag-caramelize na yung asukal, maglagay tayo ng 1/4 ng butter. At once na natunaw na yung butter, maglagay tayo ng 1 can ng condensed milk. Haluin natin ito at mag-add tayo dito ng 1/2 cup ng water. Para saan yung 1/2 cup ng water? Para kahit lumamig itong ating yema spread ay hindi tumigas. Ito rin pala yung klase ng yema spread na pwede nating ipalaman sa tinapay. Haluin lang natin ito at pag ganito na yung consistency, patayin na natin yung kalan. Okay lang po na medyo runny pa yan dahil mamaya once na lumamig yan ay mas magiging malapot pa po yan. Ayan, sa wakas, natapos ko na rin lutuin lahat ng kutsinta at sa mga ingredients na ginamit ko ay hindi ko na po nabilang kung ilan yung nagawa ko. Basta marami-rami yan kasi maliliit lang naman tong ginawa ko. And ready to serve na ang ating masarap na kutsinta na siguradong magugustuhan ng lahat. Gusto mo rin ba? Tara, kain tayo.